Sir Roy, paano mo na-meet or paano mo nakilala itong taong to? Through online po, ma'am. Nagbebenta po kasi siya ng shoes. So Then, legitimately, may sapatos naman talaga. Pag Yes po. bumili ka, Yes. meron namang sapatos. Anong klaseng sapatos to? Leather? Nike po. Mga branded. Branded po. Legit? Yes po. Tunay? Yes po. Paano nyo alam na hindi peke? Nakapunta din naman ako sa shop niya. Actual po, ma'am, nakita Meron po siyang... namin. siya. Okay. Actual po, nakikita So, po namin. si Roy at si Raul, at kasama na rin yung iba, nakita nyo talaga na meron siyang tindahan. Yes. Yes. Okay. Mula sa bumili kayo, naging investor kayo. Paano kayo nahikayat? Bali po Sige. kasi nakita ko yung live selling niya. Maraming maraming- kumukuha. So, pinapakita niya more than 300 ang Buyers. nabebenta buyers, client niya. So, that time parang maganda mag-invest kasi nag-post din kasi ma'am siya si Gabriel doon sa FB niya na nangangailangan siya ng mga investor. Okay. So, ibig sabihin yan siya rin, nangangailangan siya ng kapital. Yes, for Oo, new kasi brands of shoes. Na Para saan, new Raul? brands po. New branch. Gusto niya mag-extend eh. Okay. So, So, dati, nagpa-invest isa lang po ang siya. tindahan niya, Yes physical po. store. Okay, mag-expand siya. Yes. Magkano naman ang kanyang investment package na tinatawag? 10%. Halimbawa, 100K Mm. per month, makakakuha ka ng 10,000. 10,000. Depende kung gaano Magkano? katagal. For example, 2 months hanggang 6 months yung pinakamatagal na sinasabi niya. Investment mo na pwede magtagal. Tapos, renew. Tapos, kung Dapat, ayaw mo na, isoli niya yung 100. dapat ganun Pero po. dapat, buwan-buwan, kung ang Makakakuha ka 100,000 mo, kikita Based on due yon date. ng 10%. 10%. So, 10K. 10,000. Apo. Ayan na naman ang sinasabi ko eh. Taas na interest eh. Actually, ma'am, start ako 2025 ng June. Nag-in po kasi siya ng December last year. Okay. So, nakuha ko naman lahat ng interest. Pero Hindi mo nakuha yung principal. Hindi ko nakuha kasi ayaw niyang ibigay. Okay, That time magkano kasi yung principal interest yung principal mo? 300. 300,000. Sa 300,000 at 10%, meron kang 30,000 monthly. That time, ma'am, kasi ang napermahan namin is parang 8% lang. 8%. 20,000 lang yung... So 300 times 24,000 Yes po, monthly. parang- Sa 24,000 nakuha mo yung June or July na start. Yung 6 months namin unang contract is nakuha ko naman. So kailan nagsimula? June, June. or July? June, July, August, September, October, November, December. December. Halos 7 months na 24,000 ang nakuha mo. Yes. So more or less ang bumalik sa iyo multiply, dali. 24,000 times 7. Sabihin mo na 25 times 7, 100, almost 168,000. Parang bumalik sa'yo kalahati. No? Kung hindi mo makukuha yung principal. Bali sa akin, nag-start po ma'am, February 12, 2026. 200K. 200K. So 2026 ka lang, Yes. simula. Pinatadagan niya ng 50K. Magmula nung dapat due date nung March 12 hanggang ngayon, wala po siyang binibigay. Wala. Kasi malamang yung pera mo, ipambabayad niya sa Possible, kanya. ganun po. Sa likod, magkano? Same din po, 200,000. Kailan nagsimula? January 14 po. Nitong taon na to? Yes po, ngayon taon lang. Okay, sa iyo ma. 200 Okay, so 200. Sir, sa inyo? Sa akin po, 500,000 po. Aray ko, kailan nagsimula yan? October po. October, may nakuha ka interest? Opo. Kailan? October, November, December, January po. October, November, December, January. So bumalik sa iyo 200,000 out of the 500. Opo. Sa inyo, sir? 300 po. Kailan nagsimula? March po. Itong March lang? Opo. May bumalik sa iyo, wala? 10K pa lang po. Kulang yon kasi dapat 30. Opo. Okay, malamang yun sa iyo, yung nanggaling sa iyo, pinambayad. Sa iyo, sir? 150 po. 150, kailan dapat? Nag-start po ako ng December 10. Nakakuha ka ng January? January, February, March. Tapos nag-renew. Ayun na po, nawala na po. Nawala na kasi wala na kinulang na yung 300 niya. Oh, sa iyo, 400 po. kailan nagsimula? October last year. October, nakakuha ka pa ng? Opo, hanggang February, mga 160 po nakuha ko. Oo. 140 yung pala, sa'yo sorry. noong October, pinambayad yun sa kanila ng mga buwan na yon. So, ito kasing mga, papakita ko yung scam na to. Hindi kayo magkakilala noon, di ba? Yes. Wala. Nagkakilala lang kayo dahil Gumawa na po ng GC. Kasi may nag-post na po sa Facebook yun. na nalalaman namin na may ganong klaseng insidente. So, nagsama-sama na po Okay. kami. Siya ba ay nagtitinda pa rin ng sapatos hanggang ngayon? Yung G-Kicks na yan?
Based, 182,000 followers, oh. based po sa pagkaalam namin, ang bukas na lang po, every night yon yung cheesecake and bilyaran. Pero yung online selling, parang umuiwas na Nawala siya. Okay, kasi ayan na nga, nagkabukingan na. Kailan niyo siya huling nakausap? Tagal na, mga... Ayaw na pong makipag-usap. Pero siya pa First rin week yung ng nagla-live April, selling. hindi na po siya nagla-live selling. First week ng April, hirap na po siya kontakin. Okay. I am assuming also na wala kayong kasulatan na Meron po. meron. Kontrata. May kontrata With kayo. notarized po. With picture, nakasama siya. May picture siya. Meron din po. As per sa barangay nila, marami na pala siyang record. So, napabarangay na ito. Okay? Ang duda natin dito, ang nangyayari is, kada bago na investor, yun ang ginagamit, pambayad, doon sa monthly, kaya parang gumagalaw pa rin. So, parang happy pa rin everybody. Pero, pagka gusto mo nang kunin, yan na yung ayaw na niyang i-release kahit na nag-end na. May minimum siya na 6 months, di ba? Pero pag kukunin mo na, ayaw na. Mr. Ed Osia, sir, kayo na rin po ang magpapatunay na marami na palang reklamo laban dito sa nagngangalang Gabriel Vasallo or G-Skicks. Yes po, ayun dun po sa aking duty ng 3 to 11 ng hapon ay humigit kumulang mga 3 or 4 na po yung complaint na nakarating dito. Pero in-advise lang po namin na i-demand letter kasi hindi po namin alam yung eksaktong address ng tao. Okay. So ito, kailan po ito dumating sa inyo, yung 3 complaint na ito? Magkakahiwalay na araw po yan. Po. Nito lang kung buwan na ito o... Yes po, itong buwan lang po na ito. Ito pa nga nandito sa atin, hindi kayo nagpabarangay, ano? Ako ma'am, last Thursday, duman po So ako isa doon. ka doon. Nag-submit po kasi ako ng demand letter doon sa store niya, sa cafe niya. Oo. Ni-refuse to sign. So, ang Okay. ginawa ko, diretso ako sa Sa barangay. barangay para mag-blatter. Okay. So ito, mukhang maraming salamat, no, Sir Ed. Yes po. Osya, for validating. At siguro, ibibigay na rin yung address, yung pinaka-address. Nandiyan naman na po yata. Para rin lang po warning. For awareness na rin ito, Sharia, no? Pero, kung talagang tutuluyan natin ng kaso ito, pupunta tayo sa kapulisan or sa NBI. Police Chief Master Sergeant Roldan Cornejo. Sir, mukhang ito is isang investment scam. Okay? Opo. Well, unang-una, I doubt it kung meron silang approval from the Securities and Exchange Commission para tumanggap ng mga investors. But be that as it may, mukhang mahuhulog ito na estafa. Kung sakasakali. Opo. May mga inisyu ba na cheque? Sa ibang kasama po namin, meron tumalbog Ilang po. po kasi kami, parang nasa 30 plus po kami sa GC po namin. Mahigit kumulang 30? 30 plus po sa GC Sus namin. Mariosip, kalaking pera na. Nasa province po kasi yung iba eh. Kung titignan po dun sa may mga note sa amin, nasa almost 15 million po. 15 million? Yes. Okay, sige, nanghihina ako dun sa mga numbers. Pero for awareness lang, ano? Malaman ng mga tao na number 1, marami siyang nabiktima. At hindi lang dito sa Maynila. Nananawagan tayo kay Mr. Gabriel Vasallo ng G-Skicks na bukas ang tanggapan ng Wanted sa Radyo, ang Rafi Tulfo in Action, para malaman din natin kung ano naman ang panig ni Mr. Gabriel Vasallo. Kung meron din po kayong dapat na i-share, no? Lalo na sa mga investors ninyo, ay bukas po ang tanggapan para sa maayos na pag-uusap. I'm sure kayo rin naman, ang pinaka-aim natin dito ay mabalik ang pera. Yes po. Makapausap namin siya ng maayos. Oo. Mapaliwanag siya. May notaryo daw po. sinasabi siya dito. Anong sabi niya? Hi sir, ma'am. Parang group message nga po ito. Kamusta po? Nagbabawi pa lang po kami for our business dahil sa nangyari sa aming family. So, po sa At sa mga kumalat na investment scam daw kami. And sa napag-usapan nyo po na ipapatulfo daw po ako. Dumaan din lang po ako sa matinding stress dahil hindi ko rin po maibigay yung due ko sa inyo sa tamang oras. Sa kadahilanan na nangyaring massive loss to our business. As of now po, inaayos namin ang situation kaya minabuti po namin na kumuha ng legal financial management team para structuring of payables for our creditor and investor. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa support nyo sa GKicks. Nawa po ay maunawaan po ninyo ang mahirap
at mabigat na aming pinagdadaanan sa mga panahong ito. Hindi ko tatalikuran o tatakbuhan ang anumang obligasyon, responsibility, and even o money na nahiram ko sa inyo. We will settle everything in due time. May the good Lord grant us His help and guidance on this hard situation. Tapos nag-iwan po siya ng Anong contact date? number. Ito po ito yung May 6 po. May 6. Okay. So, well, number 1, ina-acknowledge niya, no? But 15 million for a rubber shoes business, kahit pa branded, no? Might be a little too much. So, kung mismanagement or what, meron pa bang rubber shoes sa tindahan niya? Parang nung nakaraan po, merong nagpakyaw na ng mga sapatos sa may tindahan niya eh. May pumakyaw na. So, baka binenta na Kasi niya. meron po Parang nagpunta doon, binibenta tapos niya na po. naabutan nila, Parang binibili na. dinidispatcha niya Yung na. mga tira-tira po. Baka mamaya, binibenta na lang at mura. Although, alam ko rin na kung yung mga branded na sapatos na yan, merong mga sapatos na halos 1 milyon ang halaga. Wala naman. Di ba may mga ganyan siya rin? Pero original po. Yes, original po yun. Oh, kasi kung minsan pag may pirma ni sige, magbigay ka ng mga basket, yung mga Jordan, yung mga ganyan, 'di ba? Air, mga ganyan. Nakikita mo 'yan eh. May Collector's items. Kagaya po Hindi. nung last time yung Kobe na bagong labas, parang maraming nag-order pero wala siyang binigay na sapatos. Ibang Yung mga grupo pa ganun po din, yun. ibang grupo So, namin. ibang grupo pa yon na scam. Yung mga nag-order Nag-order. na Tapos fully yung- paid Oo. pero hindi niya Hindi niya. pinadeliver. Nako, alam nyo, bukas ang tanggapan ng Wanted sa radyo para kay Gabriel Vasallo. Baka kung ano na nangyari dito, kung saan napunta yung pera. Nako, Shari, baka naman... Wag naman sana. Oh, sige, wag na. Okay. Kasi, alam nyo, ang sugal at bisyo, walang pinipili yan. Diba? Ang pinaka-the best natin na magagawa nito is ito na nga pag-coordinate natin kay Master Sergeant Roldan Cornejo. Dadalhin natin yung lahat ng mga katibayan ninyo. We will also be coordinating with the Securities and Exchange Commission. Kasi number 1 yan eh. Kung meron bang investment Para kung sakali mahinto na po yung registration, ginagawa niya. para mahinto niya. Kasi kawawa yung iba. eh. Yes. Kasi hindi lang naman ito tungkol sa pagsusoli ng pera. Yes pero yung po. pagpapatuloy na pagkuha. Ano ba nangyari? Sir, pagka po nasamahan po namin itong ilan sa mga complainants, what will it take po para maahain po natin at tanggapin ng piskalya yung complaint po nila? Bali po ma'am, kailangan po natin kumpletuhin yung mga all necessary documents katulad ng mga demand letters. Usually sa ating prosecutor, nire-record po ng 3 demand letters hanggang sa final po. Then doon po sa mga cheque na na-issue na non-bounce, pwede rin po natin silang demanda po na BP22. Oo. Ang Each ating check yun i-demanda ay ilan po ba ang victims? Pwede po nating i-demanda sila ng large So scale far, sum po, more than so, 5. oo. So far, sir, may 52 na identified. But yan lang po yung sa investors. Iba pa po yung mga bumili ng sapatos na hindi nakuha yung sapatos. Yan, klarong estafa yan, ano? Kasi Opo, in opo. exchange for goods eh. Apo. Oo. So pag na-establish natin na mayroon pong deceit, pwede po natin kailan po na kung marami ang victims, large scale estafa, Yes. BP22 po. Yun. Kasi Opo. mukhang 15 million po umabot. Based sa bilang po Based namin. Sa lang GC, dun kasi may sa sariling group GC po chat. kami. Sa kanila pa lang po yun ha, wala pa yung mga hindi pa lumalantad. Opo. Hindi pa na, ito, actually, ang tatapang nila na lumantad kasi hindi biro na i-share in public, no? And for awareness din. Kung ano ang nangyari sa kanila na for lack of a better term, na nabiktima ng ganitong klaseng. So, narinig din nyo si Police Chief Master Sergeant Roldan Cornejo. Iko-coordinate natin at dalhin po natin all of the originals nung inyong mga proof ng contract, yung investment contract, yung proof po na nagbayad, nagdeposito. Through online. Yes. At isasuggest ko rin po na kayo individually, kasi iba-iba yung Location. sitwasyon ninyo, di ba? Iba-iba rin yung amounts, no? Gawa na po tayo ng tinatawag nating salaysay. So, dito muna tayo. Yung lahat ng mga, kasi sa Uyo barangay sa Uyo yung mga transaksyon di ba? Nandyan kasi sir yung shoe shop, nandyan sa inyo, barangay sa Uyo. And then we take it from there, kung sakasakali. Kahit yung mga yung mga nasa ibang jurisdiction, pwede rin sila mag-coordinate. Sana Gab, kausapin mo kami
para maayos natin to. Dali naman kaming kausapin eh. Tuloy, nagme-message pa rin naman kami sa messenger niya. Yun nga, Sir Gab, yung nag-usap tayo, nagkaroon tayo ng transaction, talagang maayos yung usapan natin. Pero nung singilan time na kasi, halos pa iyakan eh. So, gusto namin daanin sa maayos na usapan, may pag-usap kayo ng maayos sa amin para malaman namin kung anong sitwasyon nyo. Hindi yung sinasabi nyo lang na may legal team kayo para makipag-ayos sa amin. Pero until now, hindi pa sila nakikipag-communicate sa amin. So kasi kung hindi talaga maayos, wala kaming choice para talagang daanin sa legal action talaga. Sinabi ko naman sa iyan dati pa. Kaya yun lang yung pakiusap namin na sana harapin mo kami. Yun po, nananawagan nga din po ako na sana po makipag-usap din po siya. Yung ininvest po namin pera sa kanya, hindi po yun parang basta-basta lang. Kasi syempre may mga pamilya din po kasi kami, 'di ba po? So siya din po, may pamilya din po siya. Alam din po niya kung siya din po yung nasa sitwasyon namin, hindi din po biro yung ginawa niya. Parang ginawa niya po kaming paikot-ikot, pinapaasa niya, ganon. So kung may sasabihin po siya sana, or kung willing talaga siya magbayad, dapat marunong siya mag-update. Kasi siya yung, May siya yung responsibilidad niya mag-update. Hindi yung sinisin lang niya, ganon. Actually, yung pera na para sa kanya, pangpaan po namin yun, kasal namin. Okay. I-invest po namin sa kanya. Pero ayun nga, yun na lang po yung hiling namin na mabalik. Kasi may mga pangangailangan din po kami, hindi lang po siya. At ang pera na yon, Shari, ay pinaghirapan. May nakalaan yon para sa kung ano't ano man na mahalagang mga magaganap sa buhay nila. Iba-iba ang pinanghugutan nun. Pero ayan na nga, umasa sila sa iyo, Gabriel, na magkaroon sana ng magandang kahihinatnan. Pero eto ngayon, hindi ka nila makausap. Nakakalungkot kasi puhunan dito ay pangarap para sa mas magandang buhay, para sa magandang mga paggagamitan, di ba? Ulitin ko lang ha, bukas ang tanggapan ng Wanted sa Radyo, Raffy Tulfo in Action para kay Sir Gabriel Vasallo ng G's Kicks. Sayang yung 182,000 yata eh. 180, opo. By the way, warning din ha, hindi porke 100,000 mahigit yung mga followers, legit. Kasi merong mga na-hack na account or binibenta. Ang titingnan nyo yung engagement. 182,000 pero ang nagla-like 2 tapos marami pang emoji na galit. Konting ingat lang po tayo. Pero ang Wanted sa Radyo po ay tutulungan kayo at maraming salamat kay Police Chief Master Sergeant Roldan Cornejo, ang Supervising Investigator ng Criminal Investigation and Detection Unit QCPD. Maraming salamat. At sa Barangay sa Uyo, Desk Officer Mr. Ed Osha, maraming salamat po. Salamat po. Mga ma'am, sir, samahan po namin kayo sa SIDU, no, sa office po ni Sergeant Cornejo. Salamat po at magandang hapon po.